maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:44 na po ng magandang umaga. Tatak RMN. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. At hatid din sa atin mga kasama ni Attorney Sheriff Abbas, UBJP candidate sa 1st District ng Cotabato City number 1 sa Balota. Hatid din sa atin mga kasama ni Anwar Alamada, young fighter, UBJP candidate sa 5th District ng Maguindanao del Sur number 1 sa Balota. At hatid din sa atin mga kasama ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee, UBJP candidate number 13 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Babae pinagbabaril patay sa Ampatuan, Maguindanao del Sur kagabi. Headlines. Guro dinukot umano sa Lanao del Sur. Headlines. Cooperative collector pinagbabaril kahapon sa Sultan Mastura. Headlines. Dalawang motorsiklo nagkasalpukan sa harap ng main campus sa Cotabato City. Headlines. Driver sumideline sa pagtutulak ng droga, arestado sa Bagua 3, Cotabato City. Headlines. Isa pang runner mangiyak-iyak ng masakote sa bypass ng PNP Station 3 sa Mother Barangay Tamuntaka. Headlines. Drug suspect pa rin na taga Rosarez 8 tumulak o dumayo magtulak ng droga sa Aristan, arestado sa bypass ng PNP Station 2. Headlines. Tulak rin ng droga, nag-ala Spider-Man, arestado makarang mabali ang binti sa bypass ng PNP Station 2 sa RH6. Headlines. 32 anyos na HVI nasa kote sa Sultan Kudarat Province. Headlines. 17 wanted person. Sa Soxargen, arestado sa magkakaiwalay na operasyon. Headlines. Mga kabataang Badyaw na sakip sa operasyon kontra pamamalimos sa lungsod. Headlines. COMELEC, AFP at PNP pinaigting ang parliamentary o paganda sa first barn parliamentary elections. Headlines. GPH at MILF muling nagkaisa para sa ganap na pagpapatupad ng CAB. Headlines. Serbisyong pangkalusugan para sa mga mahirap, pinalakas ng 2 ospital sa BARMM. Headlines. ICM makakuha pinanguna ng 83rd Cabinet Regular Meeting ng Bangsamoro Government. At launching ng bagong itatayong BGC sa Parang isasagawa ngayong araw. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga po mga kasama. Ngayon po ay Thursday, August 13, 2026. Sumasa inyo na po Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama, tino sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Hatid din sa atin mga kasama ni Member of Parliament Boots Malang. Tumatakbo sa 1st District ng Special Geographic Area sa ilalim ng BFP Party number 2 sa Balota.
At hatid din sa ating mga kasama ni Sultan Dato Teng Gombila, BFP Party. First nominee for Traditional Leaders, number 5 sa balota. At hatid din sa ating mga kasama ni Dr. Tomanda Antok, BFP candidate sa 3rd District ng Cotabato City, number 1 sa balota. Sa detalye ng mga balita mga kasama, iniimbestigan na ng pulisya ang umano'y pagdukot sa isang guro sa barangay Lilod, Maging Lanao del Sur. Alas 9:25 ng umaga kahapon. Ayon sa paunang investigasyon, sakay ng pampaserong tricycle ang biktimang si Bea Sarome, Dagalangit, Bagul. Isang guro at residente ng barangay Malungon nang harangin umano sila ng isang pulang Toyota Rush na sa pilitang isinakay ng dalawang lalaki kabilang ang isang alias Arab. Nagsagawa na ng hot pursuit operation ang Maging MPS at nag-alerto sa mga karatig na impila ng pulisya para sa posibleng pagkakadakip sa mga suspek. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sugatan naman mga kasamang isang kolektor ng Cooperative Bank of Cotabato matapos sa pagbabarilin ng dalawang di patukoy na suspek na magkaangkas sa motorsiklo na naganap sa barangay Macabiso, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte alauna 37 ng hapon kahapon. Ayon sa paunang investigasyon, nangongolekta ng bayad sa mga borrower ang biktimang si Jeffrey Imbang Halbuna at iba pang empleyado ng bangko nang dumating ang dalawang suspek na walang habas umanong bumaril sa biktima. Isinugod si Halbuna sa Sanitarium Hospital kung saan ginagamot ang dalawang tama ng bala sa kanyang balakang at kaliwang braso na ngayon ay nasa stable ng kondisyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras natin mga kasama, 7:49 ng umaga. Ang oras na yan mga kasama, tino sa atin ni Attorney Omar Yasesema, first nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Namimilipit sa sakit ang lalaking tulak ng droga na naag-ala Spider-Man. Makarang masugatan sa pagkakasabit umano ng kanyang binti sa isang matigas na bagay nang masakote sa kinasang bypass operation ng PNP Station 2 Drug Enforcement Team. Alas 9:50 kagabi sa bahagi ng Purok-Pinin, Barangay Rosaride 6, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Chief Police Major Tugay Alfonso ang suspek na si Nor Ismael Gampong alias Kel. 31 anyos may asawa, residente ng Purok Bagi, Tulingan Street, Barangay Bagwados ng Lungsod. Ayon sa ulat, nakatunog umano ang suspect na operatiba ang nakapalitan nito ng epektos kung saan isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng suspected drugs na may timbang 0.12 grams sa halagang 830 pesos ang nabili ng police undercover agent. Itinuturing ng Presinto 2 na isang high-value individual o SVI ang suspect dahil sa record nito sa PDEARM matapos masakote nito ang nakalipas na buwan hanggang makalaya pansamantala dahil naglagak ng piyansa sa korte. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 na po ng umaga mga kasaba ang oras. At ito sa atin ni Engineer by Ali S. Caron, third nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Hindi na nakapalag mga kasama ang lalaking street level individual na sila ay makarama sa kote sa pagdayo nito ng magdula kumano ng iligal na droga alas 11:30 ng umaga kahapon sa bahagi ng Biwok site. Purok Mamarinda, Barangay Rosaride 10, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Police Major Tugay Alfonso ang suspect na si Mark Anthony Solar, 31 anyos, construction worker. Taga Santo Niño Street, Barangay Rosaride 8 ng lungsod. Na-recover sa bypass operation ng tatlong malilit na plastic sachet na naglalaman ng suspected drugs na may timbang 0.15 grams na nagkakalaga ng 1,020 pesos. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 ng umaga mga kasama. Ang oras na yan at sa atin ni Attorney Siti Fahani S. Uyod, fourth nominee ng Raaya at Party number 12 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Iniyag na lamang mga kasama ng drug runner ang pagkakasakote sa kanya ng PNP Station 3 Drug Enforcement Team alas 10 kagabi sa bahagi ng Purok Makarang Corner sa bahagi ng Purok Pagagaw, Esteros, Mother Barangay Tamuntaca, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Chief
Police Captain Nura Rama Abdullah ang suspect na si Arman Ampan, alias Manman, 30 anyos, street level individual, hiwalay sa asawa, residente ng nasabing barangay. Nasamsam ng mga operatiba sa transaksyon ng dalawang malilit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.2 grams na nagkakalaga ng 500 pesos. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa droga pa rin mga kasama, arestado rin ng PNP Station 1 Drug Enforcement Team ang isang lalaking driver na sumaydlay naman sa pagtutulak ng droga matapos masakote 1:15 kahapon. Sa bahagi naman ng Spring, Barangay Bagua 3, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 1 Chief Police Captain Anwar Mambataw ang suspect na si Dodoy Torquido, 37 anyos, may asawa, residente sa nabanggit na lugar. Nakuhanan ng suspect ng isang malit na pakete na naglalaman rin ng iligal na droga na may timbang 0.09 grams na nagkakahalaga ng 612 pesos. Nasa selda na ng Istasyon 1 ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga mga kasama, nagtamo ng mga sugat ang ilang sakay ng dalawang motorsiklo matapos magbanggaan ng isang kulay asul na Aerox at kulay kahel na Honda Click sa Sinsot Avenue sa tapat ng Cotabato City National High School Main Campus tanghali kahapon. Kapwa estudyanteng dalawang sakay ng Aerox habang isang lalaki naman ang sakay ng Honda Click. Tumanggi silang magbigay ng kanilang pagkakakilanlan kung saan nagtamo umano sila ng minor injuries sa insidente. Agad namang rumisponde ang City Police at dinala sa Police Station No. 2 ang dalawang motorsiklo para sa kaukulang investigasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Natukoy mga kasama sa Makilala, North Cotabato ang kinaroroonan ng isang lalaking umano'y sangkot sa pananakit sa isang security guard sa barangay Baguntapay lang sa nasabing lalawigan. Kinilalang lalaki na si Bebong Salminang na iniulat na nakita sa Lotaw, Barangay San Vicente sa Makilala. Matapos ang insidente, hindi umano ito nahabol ng mga bipat at ilang residente na nagtangkang sumunod sa kanya, ngunit tuluyan pa itong nakatakas. Nakatulong naman ang mga kumakalat na impormasyon o kumalat na impormasyon sa social media upang matukoy ang kanyang pamilya at maipabatid ang kanyang kinaroroonan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasama. Dagdag pang mga balita, arestado ang isang gun runner matapos makumpiska ng dalawang hindi lisensyadong M4A1 carbine rifle sa law enforcement operation sa Barangay Salbu, Dato, Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Kinilalang suspect na si alias Dots. Nasa tunggulang na ayon sa CIDG, nahuli umano ito habang nagdi-deliver at nagbebenta ng dalawang M4A4 carbine na walang kaukulang lisensya at permit at rehistro. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Batas sa Pambansa BLG 881 o Omnibus Election Code. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama, alas 7:56 ng umaga. Ang bahaging yan mga kasama, atid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa balita. Numero 13 sa balota. Magbabalik ko tayo mga kasama. Ilan lamang sa ating po mga reminder. Tatak RMN. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. Para sa bayan, BFP para sa hangarin, inklusibo, Bangsamoro, kasama ko kami. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo, at tunay na naglilingkod sa bawat bangsamoro. Piliin ang UBJP number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan, at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shape ang number 13 sa balota. UBJP number 13 sa balota. Radyo mo nationwide. Oras sa mga kasama, 7:58 na po ng umaga. Tatak RMN. Ang bahaging yan, mga kasama, hatido sa atin ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate, 3rd District sa Cotabato City, number 1 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitaan. Ilang kabataang Badyaw na namamalimos sa lungsod ang nasagip ng mga tauhan ng Office of the City Social Welfare and Development Services sa isinagawang operasyon bilang bahagi ng Oplan Sagip Bata. Kasama rin sa isinailalim sa profiling ang ilang matatanda na dinala sa police office. Ayon sa mga ulat, may ilang namamalimos na umano'y nagiging marahas at nananakit kapag hindi nabibigyan ng pera. Nauna na rin nagsagawa ng rescue operation ng lokal na pamahalaan na kung saan ang mga nasagip ay binigyan ng tulong pangkabuhayan bago inihatid pabalik sa kanilang mga lugar. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Anwar Alamada, UBJP candidate sa 5th District ng Maguindanao del Sur, number 1 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, tiniyak ng Cotabato City Police Office na nakahanda ang kanilang mga tauhan para sa seguridad ng unang BARM Parliamentary Elections sa nakatakda sa September 14, 2026. Ayon kay CCPO City Director Police Colonel Jibin Bungkayaw, isinagawa na ang mga kinakailangang paghahanda upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng halalan sa lungsod. Ang payag ay ginawa kasabay ng peace covenant signing ng 3 distrito ng Cotabato City na ginanap dito sa lungsod o sa isang palamigan sa lungsod. Sabi ko ay nagdaos ng bilang ngayon. Isa sa mga activity in preparation sa ating parliamentary election 2026. Ito pong sa Peace Covenant na ito, ay natawagan natin yung lahat mga kandidato at magpahayag ng kanilang commitment na susundin nila ang mga rules. Naniniwala naman ng Philippine Army na makatutulong ang mga isinagawang peace covenant signing upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kaunahang BARM parliamentary election. Ayon kay 6ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Soscano, nakahanda at buo ang kanilang puwersa para gampanan ang tungkulin sa seguridad ng halalan. Patuloy din umano ang koordinasyon at paghahanda ng kanilang mga tauhan upang matugunan ang anumang banta ng seguridad. We expect every participants coming from political parties, candidates, kami din sa AAP at sa PNP na kung ano man yung mga napag-usapan dito, na i-ensure yung organizations natin, yung mga kandidato. Umaasa rin mga kasama si 1st Marine Brigade Commander Brigadier General Larry Batalya na tutuparin at paninindigan ng mga kandidato ang kanilang nilagdang peace covenant bilang bahagi ng mga hakbang para sa mapayapa at maayos na eleksyon. Ayon kay Batalya, bagamat may malawak ng karanasan ang kanilang hanay sa pagbibigay ng seguridad tuwing halalan, nagpapatuloy pa rin ang pagsasanay ng mga tauhan upang maging handa sa anumang sitwasyon ang maaaring kaharapin sa panahon ng halalan. Gumagawa kami nito ng peace covenant sa lahat ng area namin. Nagkakaroon kami ng ganitong mga aksyon, activity. Pangalawa, yung mga tao namin, may mga training sila, refresh namin. Although yung mga Marines sa mga national and local election, and
This is RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin, yung Attorney Omar Yatsasema, first nominee ng Bangsamoro Party. Dagdag pang mga balita, pinaigting ng Commission on Election of COMELEC, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ang paghahanda para sa nalalapit na Barn Parliamentary Election kasunod ng ocular inspection sa mga piling voting center at pagpapatupad ng Oplan Baklas. Isinagawa ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office ang inspeksyon upang matukoy ang posibleng security vulnerabilities at matiyak ang tamang deployment ng mga tauhan at kinakailangang kagamitan sa mga polling center. Kasunod dito, nagsagawa ang COMELEC katuwang ang AFP at PNP ng Oplan Baklas laban sa mga campaign materials na nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar. Ang mga natanggal na poster at streamer ay isinailalim sa dokumentasyon at inventory bago i-turnover sa COMELEC para sa kaukulang disposisyon. Bilang bahagi pa rin ito ng paghahanda para sa mapayapa, maayos at ligtas na halalan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Attorney Siti Fahani S. Oyod, fourth nominee ng Raayat Party. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Muling pinagtibay ng Government of the Philippines, GPH at Moro Islamic Liberation Front o MILF Peace Implementing Panels ang kanilang commitment na naganap na ipatupad ang Comprehensive Agreement ng Bangsamoro Camp kasabay ng anunsyo ng pagpapatuloy ng normalization activities. Ayon kay GPH Panel Chair Secretary Mel Sanen Sarmiento, ang tunay na sukatan ng kapayapaan ay ang konkretong epekto nito sa buhay ng mga komunidad. Binigyan diin naman ni MILF Peace Implementing Panel Chair Muhager Iqbal na makakamit lamang ang pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga kasunduan. Nakatakda rin magsagawa ng special meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia na pansamantalang itinakda sa September 2026 upang higit pang palakasin ang kooperasyon sa peace process. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP number 13 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dagdag pang mga balita mga kasama, naninindigan naman si Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Magakua na hindi ito nag-agaw ng posisyon bilang punong ministro ng Bangsamoro Government. Giit niya sa panayam na dumaan sa masusing pag-uusap bago ang pagbabago ng leadership o pagtatalaga sa kanya bilang punong ministro. Ang mga ito ay sinang-ayunan ng mga matataas na lider ng Bangsamoro kabilang sina BIAF Chairman Alhaj Murad Ibrahim at Muhager Iqbal, maging ang dalawang governor ng karatig lalawigan ng South Cotabato at iba pa. Anya pa, ang mga ito ay mula sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y ayusin ang pagpapatakbo ng Bangsamoro government. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Boots Malang, kumakandidato sa unang distrito ng Special Geographic Area sa ilalim ng BFP Party number 2 sa Balota. Isasagawa ngayon mga kasama ngayong araw ang public hearing sa Sardonex Plaza Restaurant mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali upang talakayin ang mga concessionaries talakayin sa mga concessionaries ang proposed water rate adjustment ng Metro Cotabato Water District para sa susunod na 10 taon. Inihayag ngayong umaga sa DXMY ni MCWD General Manager Melinda Barcimo na tatalakayin din sa mga pagdinig ang development plans and programs ng Water District. Gayon din ang proposed septage management program at septage fee. Samantala, bukas August 14, magkakaroon din ng public hearing sa Sultan Kudarat Islamic Academy sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at iba pang karatig na lugar. Meron
Meron po kaming nakaschedule na public hearing ngayon doon po sa may Sardonic na restaurant from 9 o'clock a.m. to 12 o'clock noon. And then tomorrow naman po, August 14, din kaming same na public hearing sa Sultan Kudarat Islamic Academy sa may Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte from 9 a.m. to 12 o'clock noon. And sa hapon naman po, meron din po sa Barangay Semba Hall sa Dato Odin Sinso at Maguindanao del Norte. Isasagawa man ang public hearing bilang bahagi ng requirements ng Local Water Utilities Administration o LUWA para sa kanilang application sa water rate adjustment. Ayon sa Water District, inaanyaya ng lahat ng concessionaries at stakeholders na sakop ng Metro Cotabato Water District kabilang ang mga mula sa Cotabato City, Dato Dizinswat at Sultan Kudarat. Hinikayat din ng MCWD ang lahat ng concessionaries at stakeholders na dumalo upang marinig ang mga panukala at makapagbigay ng kanilang mga saloobin o concerns sa kaugnay sa mga programang maaring makakapekto sa kanilang serbisyo at singil sa tubig. Ito po ay requirement ng Local Water Utilities Administration or ng LUWA. Requirement po siya sa namin, yung sa application namin for water rate adjustment. So, Radyo mo nationwide. Oras po mga kasama, alas 8:08 na po ng umaga. Tatak RMN. Ang bahaging yan makakasama atid sa atin ni Engineer Bay Ali Sansaluna Caron, third nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang morning muna sa ating mga viewers. Bago tayo tuloy ang mag-eno mga kasama, morning muna sa inyong lahat, sa tanan, sa mga nakikinig sa umagang ito. Mapia-mapitaw sa ating lahat. Kami sa guna, Thursday ho mga kasama, isang araw na lamang at weekend na naman. Magandang morning sa ating mga viewers. Samsudin Mama Saunda, good morning DXMY. Samsudin Mama Saunda is also watching from the Municipality of Ligawasan. Gina Espino, si Norma Samadalan, Dato Metrex Uto, at ng iba pa si Abdul Jambar. Good morning po, Idol Sir Ebs. At nagpapabati rin pala yung mga driver ng payong-payong dito sa may kaban ng dito sa may Governor Gutierrez Avenue. And binabati rin natin yung dyan banda sa may anong tawag dito? Anong pork ba yun dito banda? Sa may Emlulergod? Pork 1 ba yan? Pork 2. Yung may kainan dyan, binabati natin dyan sila ate. Suki, malayo pa lang, tanong kagad. Saan si Ma'am Daisy? Morning sa inyo dyan at sa iba pa mga nakatutok this morning. Huwag ko kayo mag-alala dahil magsasama pa naman din tayo mamaya sa ating pong DXMY Balita at iba pa. Mga kasama, yan na po ang kalipunan ng ating balita ngayong pong umaga ng Thursday, Kamisaguna at 13 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating news center, Radyoman Ma'am Daisy Mangod at Radyoman Jul Di Mapalaw. Sa ating digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. At sa technical naman si Radyoman Chief Alvin Castillon. Ating pong partner, ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, ang inipong kasama. Radyoman Ebs Abang, magandang umaga, tatak, Arimen. Radyo mo nationwide. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.